Itong pagtakas na naman ng isa na namang kolokoy na itinuturo na pasimuno ng malaganap at malawakang pandarambong sa iba't ibang mga infrastructure projects, lalo na sa flood control project. I'm talking about the former DPWH Secretary Manuel or Manny Bunuan. Ito ang wow trending. Dating sekretary ng DPWH na si Manuel Bunuan pinatakas na papuntang Amerika. Breaking news, ex-DPWH Secretary Bunuan umalis na ng bansa. Kumpirmado ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ngayong hapon si dating DPWH Secretary Manuel Manny Bunuan patungong Estados Unidos sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, agad na nakipag-ugnayan ang mga immigration officer sa Department of Justice matapos matukoy ang pangalan ni Bunuan sa listahan. Dagdag pa ni Sandoval na kinumpirma ng Department of Justice na wala umanong hold departure order o warrant of arrest laban kay Bunuan. Dahilan upang payagan siyang makalabas ng bansa. Wala pang pahayag mula kay Bunuan hinggil sa kanyang pag-alis sa gitna ng isyong may kinalaman sa mga kontrobersyal na proyekto ng DPWH. Hindi naman napigilan ni Attorney Rowena Guanzon na magbigay ng kanyang komento sa kanyang Facebook account. Sinabi niya, isang animal na naman ang nakawala. Ito ang reaksyon ni dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos kumpirmahin ng Bureau of Immigration na nakalabas na nga ng bansa si dating DPWH Secretary Manuel Manny Bunuan patungong Estados Unidos sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin Order ILBO laban kay Bunuan. Kinumpirma ng Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na pinayagan ang kanyang pag-alis matapos kumpirmahin ng Department of Justice na wala umanong hold departure order o warrant of arrest na nakabinbin laban sa dating kalihim. Nag-ugat ang matinding reaksyon ng publiko matapos malaman na nakalipad na si Bunuan sa gitna ng investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa DPWH flood control projects. Hindi rin napigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento at ayon pa nga sa kanila, asa na yung mga hambog ng mga investigador na si Lacson at Tuta Soto, mga hayop kayo, galing nyong mag-imbestiga. Hindi kayo kaalyado, ba't nyo pinapayagang makaalis kasama yung magnanakaw, mga hudas? Talagang pinaalis yan para malibre sa investigasyon yung mga strategy nila na mga bangag, pagkaalyado maghapi sa ibang bansa, dala ang mga nakurap nila na pera sa Pilipinas, pagkalaban sa politika, warrant kaagad. Ganyan ang sistema at hustisya natin ngayon. Silang lahat ang magnanakaw, walang makakasuhan ng mga congressman at sekretary. Drama lang yang investigasyon na yan. Kasabwat kasi ng gobyerno kaya hinayaang makaalis. Sila-sila lang yan ang magkakakontsabahan. Isa-isa na yan silang paalisin ng bansa para wala nang makasuhan at hindi na bumanggit pa ng pangalan. Iwas pusoy, baka madamay pa. Ang galing ng ating mga otoridad mula sa Bureau of Immigration and Deportation o BID. Bagamat mayroon pong inilabas na ILBO, ILBO, Immigration Lookout Bulletin, Rotoni Roslin, Beth DS, and Kilusang Pagbabago. Walang bayag daw si Tulfo. Ang Bureau of Immigration and Deportation po, may inilabas na ILBO, ILBO. Ang ibig sabihin po niyan ay Immigration Lookout Bulletin Order. Hindi po siya travel ban. Hindi din po siya hold departure order sapagkat ang hold departure order, Cesar Ocero, kanya-kanya na silang takas ka, Eric. Useless na yung mga Blue Ribbon Committee at pati ang ICI. I agree, Sir Cesar Ocero. No? Ang ILBO, parang watch list. Ang hold departure order ay order po ng korte na ikaw ay pwedeng mapigilan sa pag-travel at dahil may batayang legal at may sufficient basis para ikaw ay pigilan sa utos ng korte upang hindi ka makakatakas. Yun po ang kaibahan ng ILBO or ILBO sa HDO. HDO po is Hold Departure Order. Ang HBO po, yan po ay parang Netflix. Mga pelikula po yun. HDO, Hold Departure Order or Travel Ban, na hindi ka makakalabas. So ang inilabas lang po ILBO,
Immigration Lookout Bulletin laban dito sa pasimuno at konsentidor at kasabwat pa sa mga malawakang mga issue ng korupsyon sa loob po ng halos 3 taon na siya ay naging DPWH Secretary, itong si Manny Bunuan. At alam naman po natin na compliance lang, no? Ako sa Amerika, pag di lumabas ang lahat, kawawa na ang bansa. So sigurong binabanggit ni ako sa Amerika, Cynthia de los Reyes ay sa darating na November 16, 17, and 18. Okay. Ngayon, pag-usapan po natin itong reaksyon muna ni Vice President Sara Duterte at ni Congressman Pulong Duterte. Hinggil po ito sa ginawa ni Montulfo. Ito po ang pagkakaalam ko ay panganay sa mga kapatid, sa magkakapatid na mga Tulfo. No? Ngayon, naglabas po siya ng kanyang sariling guni-guni na mga listahan without any validated or vetted data and information. Hindi rin niya sinabi na ito ay ibinigay sa akin o sa kanya, for example, ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Magandang gabi ka, Eric. Salamat kay Lord at nakakapag-live ka na ulit. Ibig sabihin po, fake yung napanood ko na hinuli ka po ng mga polis. Opo, Ma'am Luz Gonzales, spliced video po yon nung ako po ay hinuli o kinuha ng House of Representatives Sergeant at Arms nila nang ako po ay pinasight in contempt. That was December 2023. Kasama ko po doon si Ma'am Lorraine Badoy. Okay? The worst administration ever in the history, itong Marcos administration na ito, ka Eric. I agree to that point mo, Ginoong Cesar Ocero. Flora Miha, good morning ka Eric and Cipriano Mabano Butrun from Bohol, and Carol Sumar. Ma'am Carol, magandang gabi po sa iyo, and Kimora Dolores. Okay, dito naman muna, i-interject natin ang mga pagbati. Chit Mases, Doc Elmer Sadyang Abay, at si Ma'am Fair, ang kanyang asawa, ang aking mga kaibigan at tumulong sa akin nung ako po ay nasa Estados Unidos upang umiwas sa mapang-abuso na pagpapaaresto sa akin ng tuwadkom ni Romualdez. Carlo Manubag, thank you Doc Elmer sa panonood at pakikinig mo. I hope we can meet, no, kahit mga brief coffee time lang with Ma'am Fair, kung may available time pa po kayo. Anyway, may isa pa pala tayong headline, ano? Nagpalabas ng statement si Remulla na mayroon daw siyang unofficial na copy ng arrest order kay Bato de la Rosa, ipinadala sa kanya sa cellphone, no? So ibig sabihin, either ito ay via Viber, via Messenger, wow, ka-Viber chat niya at ka-Messenger chat niya ang taga-ICC. Nakakatuwa ito magsinungaling si Boying Remulla, no? Huling-huli, ano? Ka-Viber chat niya at ka-Messenger chat niya ang mga taga-ICC na mga hukom o hurado sa International Tribunal ng ICC. Ayaw, kuyawa kayo ba? At pwede ring sa email, no? Pero yan po ay diskarte. Sinong maniniwala dyan? There is no official publication of the arrest order. Pero pinanindigan pa rin ni Boying Remulla ang kanyang peke na pa-press conference at nakuryente siya dahil nang mag-verify ang mga media po sa official website ng ICC at nagsalita din yata ang representative ng ICC, wala pong anumang issuance of arrest order pertaining sa pagpapahuli kay Senator De La Rosa. Wait lang, Rico Kapinig, watching you from UP Diliman, ka Eric, mabuhay ka. Thank you Rico. Marnaliza Parsons, Aus BBM Bangag, kompleto ha. Cipriano Mabano Butron, Marlon Paul Manal, and Max Rizaldi, Loida Clamor from Hong Kong, Lorna Tench and Cordafia from Dubai, and
Alpam 472, Malo Magsayo Channel. Ayan, thank you Malu. Kent Carbon. Okay. So tatlo ang pag-usapan natin kasi bahagi po ng pinag-usapan mismo doon sa news item ay ang inilabas ng Department of Justice na hindi man siya spokesperson pero parang representative mula sa DOJ. Yun na lang ang gamitin natin. Na either isurrender si Bato de la Rosa ng Senado o ipapatupad ang arrest order laban sa kanya. Well, nagsabi na po ang Korte Suprema. Talaga pong mahirap intindihin kung iba ang agenda mo at iba ang layunin mo sa uri ng gobyernong ito. Sabi ng Korte Suprema, no surrender, extradition, or turnover of any citizen of the Philippines na nire-request na i-custody at ipaaresto ng anumang bansa o anumang international entity nang hindi dumadaan sa explicit procedures na nire-require ng batas, ng saligang batas at ng partikular na batas on extradition process. Period. The court must be the arbiter and the court must be the referee. I-determine ng korte kung tama, makatarungan, valid at legal ang kung anumang hakbang na ipapatupad ng isang bansa o ng banyagang bansa o ng banyagang entity kagaya po ng ICC. Mahirap bang intindihin yun, Department of Justice? Siyempre, alam po natin na ang target nila unti-unting paralisahin, lumpuin at bawasan ang anumang natitira pang political base and support ng Duterte political group. And that includes Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Senator Bongo, among them, na identified to be associated sa Duterte political camp or aligned to the Duterte political camp. No? So yun pong pag-uusapan natin, itong hindi pagbibigay galang at pagrespeto ng Department of Justice hinggil po sa inilabas ng Korte Suprema kamakailan lamang patungkol sa kung ano ang dapat na ginawa at anong dapat gagawin. Nung panahon po na pinadukot si Pangulong Duterte, hindi po nasunod ang ganitong mga guidelines. Of course, in the case of former President Duterte, it's too late the hero. Kasi po 8 buwan na mahigit na nakakulong ng illegal at hindi makatarungan si Pangulong Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, which could have been avoided kung sinunod at inobserve nila Marcos, nila Rimulya at nila Diwata Torre ang nakasaad sa mga proseso ng batas. Halimbawa, even without the Supreme Court categorical release ng procedure of extradition na dapat may court intervention and interpretation at arbitration kung tama o hindi, valid o hindi at makatarungan ang anumang arrest order o custody request na hindi in-afford at ibinigay kay Pangulong Duterte, dapat ito ngayon ay sundin sapagkat hindi pwedeng ipagkanulo at ipagtaksil muli ng gobyerno ni Marcos ang kanyang mamamayan just because gusto po ninyong gawin na halimbawa at pangtakot sa mga Duterte political camp and their supporters na kaya nyong abusuhin ang poder at to the point na ang isang sitting senator, ang isang former president ay kaya ninyong ipadukot, ipatapon at illegal na ipakukulong dahil yun ang gusto nyong gawin at walang makakapigil sa inyo. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya papunta dito sa 3 mahalagang mga topiko o subject matter na pagkakasyahin natin sa around 40-45 minutes na pagsasama po natin. Let's proceed dito sa binanggit ni Vice President Sara Duterte. Unang-una po, ang mga pagmamayabang at paghahambog ni Montolfo ay sumabog mismo sa kanyang pagmumukha. Kagaya ng pagsabog ng kanyang bunganga
nang binanatan siya. Hindi makaget over si Ka Eric. Nang binugbog siya ni Claudine Barreto at ni Raymart Santiago sa Ninoy Aquino International Airport, no? Matapos kung ano ang kanyang kabulastugan siguro na nangyayari, nagmayabang siya, sabi niya, kahit pa pitpitin ang bayag ko, hindi ko sasabihin kung sinong nagbigay sa akin ng impormasyon hinggil sa mga destabilizers, funders, financiers na kanyang inilabas, no? Which kung titingnan mo, yun po ay isang bluff, pangguguyo at panggugood time, nothing more than a chismis. Kaya exactly yun po ang pag-describe sa kanya ngayong araw na ito ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, pag naglabas ka, sabi ni Vice President Sara Duterte, referring to Tulfo, kapag naglabas ka po ng isang dokumento o ng isang mga ebidensya, ng mga pahayag, dapat may dokumento, dapat may testigo ka, dapat may ebidensya ka. Kung wala, ang tawag sa ginagawa mo ay chismis. Kaya ikaw ay isang chismosa. Ako'y isang chismosa. Kahit anong gawin nila, hindi pipitpitin ang aking bayag dahil wala naman akong bayag. Ginawang komedi ni Ka Eric, ano? Yan po ang matalas na pagbigay ng reaksyon ni Vice President Sara Duterte. Tulfo is an Air Force. Ano ulit, Ka Eric? Si Tulfo ay Air Force? Opo, hindi po Philippine Air Force. Air Force lang. Ano pong ibig sabihin niyan, Air Force si Tulfo? Si Mon Tulfo at ang magkakapatid halos na Tulfo. Lalo na itong si Mon Tulfo ay Air Force. Ang Air Force po, 99% air, 1% force. Puro lang hangin at karayom lang ang katapat. Kaya nga, simple lang sagot ni Vice President Sara sa kanya, ni VP Sara Duterte. Kung wala kang ebidensya sa iyong pinagngangalngal, ang ginagawa mo ay isang chismis. Kaya ang tawag sa iyo ay chismosa. Air Force, si Tulfo, 99% air, 1% force. Yan po ang kahalintulad niya. Maraming mga nag-greet dito. Praying for your safety. Ka Eric, thank you. Alpam 472. Thank you po. Yan po ang ibig banggitin ni Ka Eric. Na nobody right now is taking seriously itong mga basura na inilalabas ni Mon Tulfo. Because credibility-wise, wala. And then, timing and circumstantial, malinaw na pinunduhan, binayaran. Ang tawag niya sa kanya ng ganyang mga uri ng pagkatao, ang description dyan ni Manong Governor Chavit Singson ay parang mga asong ulol. Pag pinunduhan mo ng pera, tatahol at mangangagat. Exactly the way ang pagkakadescribe ni Manong Governor Chavit Singson dito sa pambansang tagapagtahol ni Marcos, ang kanyang national barker na si Aling Claire Marites Castro. Pag may patak ng pera, according kay Governor Chavit Singson, tatahol at mangangagat. Pag wala, wala na rin. Binulgar din po ni former Undersecretary Lorraine Badoy, na naging kasama ko sa Laban Kasama ang Bayan program sa SMNI dati at sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At tinawag niya si Tulfo na hindi katanggap-tanggap na klase ng tao, ngunit ipinipilit niya ang sarili niya sa mga pagkakataon na kailangan niyang sumipsip. No? Walang pinagkaiba sa nagbebenta daw ng lana upang papaniwalain ng mga tao na ito ay gamot. The snake oil salesman. Yun ang tawag ni Dr. Lorraine Badoy kay Tulfo. Sapagkat sa panahon ni Pangulong Duterte po, itong magkakapatid na ito ay na-involve sa mga anomalya. Naalala pa ninyo po no, yung pangongontrata ng kanilang kapatid at kinontrata niya mga kapatid niya, yung si Wanda Teo sa Department of Tourism na magpalusot ng 60 million pesos na project
which is clearly a conflict of interest. Sapagkat kapatid niya po ang nagpapatakbo ng isang entity na ginamit para doon pumasok ang kontrata mula sa Department of Tourism. Kaya sinipa yan ni Pangulong Duterte ayon sa mga pahayag ni Ma'am Lorraine Badoy sa kanyang Facebook na Lorraine Badi. At yan din po exactly ang diskarte ni Mon Tulfo na parang snake oil salesman na tagabenta ng mga langis na galing po sa katawan ng sawa na yun po ay mga figure of speech. The snake oil salesman. Ibig sabihin po hindi ka panipaniwala. Diskartidor ba? Style bulok. Yan po ang pagtingin natin. But seriously talking about this, yung agitation and malicious imputations na pinapakalat ni Tulfo at ng ilang mga vloggers, trolls, and social media zombies ni Marcos at Romualdez na may destabilization, may destabilizers, ang layunin po niyan ay tatlo. Una, takutin ang taong bayan na huwag sumama sa lehitimong pagkilos ng Iglesia ni Cristo at ng iba't ibang mga sektor ng mamamayang Pilipino sa darating na November 16, 17, and 18 sapagkat ang gusto nilang ipalaganap na ito ay may layuning magkaroon ng kaguluhan. Kaya nila inilabas ni Boy Chismosa Tulfo itong tungkol sa mga destabilizers at mga financiers. Maliban sa pananakot at mga intimidation sa taong bayan, nais nilang magpakalat ng peke at panloloko na impormasyon. Confuse the people. So aside from creating an atmosphere of fear and intimidation na minomonitor ng gobyerno ni Marcos at ng kanyang security forces, ang mga destabilization plot, ang destabilizers, nais din po nito ng inilabas na basura ni Tulfo na mga destabilization plot na ito at gimmick niya at ng mga ilang mga trolls ni Marcos ay upang lituhin, linlangin ang taong bayan, confuse and deceive the people as if opisyal at matuwid at matino ang kanyang mga sources of information. Ngunit alam natin na ito po ay isang kathang isip at guni-guni ni Tulfo. At kung palalabasin mo at kung hindi mo alam at kilala kung sino si Tulfo, ay baka patulan mo ang kanyang intrigang chismis. Kaya siya tinawag na chismosa. Number 3, maliban sa panlilinlang, panluloko, pananakot, ay nais po nilang bigyan ng malisyoso na attribution na ang pagkilos ng mamamayan at ang pagsanib puwersa ng iba't ibang mga religious organizations at pati na ng maraming sektor ng mamamayan sa darating na November 16, 17, and 18 ay isang grand design to destabilize the government no matter how legitimate the issues are. Yun po ang gusto nilang ipalabas. Subalit, mayroon silang nakaligtaan. The Filipino people are already made up with their mind. It's only a matter of time kung ano po ang pagsambulat ng kolektibo at sama-samang pagkilos at pagtindig nila upang ipanawagan na enough is enough, dapat lumayas na ang bulok at kontra mamamayan at tagapagtaguyod ng pandarambong na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Buo na po sa kaisipan ng taong bayan. Ano pa man ang diskarte na gustong ipalusot ng mga Tulfo na ito, lalo na ni Mon Tulfo, alam na ng mamamayang Pilipino na ang pasimuno, ang author at orchestrator at ang arkitekto ng malawakang pagnanakaw, panunumbalik ng korupsyon at malaganap na pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng bayan, not just about the flood control projects, in almost all infrastructure projects. Alam ng taong bayan po na si Marcos at si Romualdez ang nagdisenyo niyan at mga sindikato sa Kongreso. Kaya what effect po itong chismis ng chismosang si Tulfo. Tuloy po ang panawagan at pagtindig ng mamamayang Pilipino na mas lalo pang nagalit dahil minamaliit ng gobyerno ni Marcos at ng kanyang mga bayaran na alipores, kagaya nitong Mon Tulfo na chismosa,
ang kakayanan ng mamamayang Pilipino na mag-analyze, na tingnan ang kalagayang nagaganap sa ating bansa at gumawa ng tamang desisyon, which is sumama sa malawakang pagkilos at pagkondina at panawagan na dapat lumayas na sa poder niya at kapangyarihan si Marcos at sila Romualdez. Yun. Kaya tama lang ang sabi ni Congressman Pulong Duterte din kay Montulfo na wala ka namang ipakitang record na matino para paniwalaan ka. At pangalawa, malinaw naman at duwag at tarantado po ang pagkatao niya. Kasi even sa mga pagkakataon na tinitingnan kung ano ang mga kaganapan ng kanyang mga pinagsusulat noon at ano po ang kanyang mga pinaghuhugutan ng kanyang mga pinapakalat sa social media, walang corroborating and walang vetted clarity of information. Therefore, kwentong kotsero at kwento na hinugot ni Tulfo mula sa kanyang factory mill ng intriga. Chismis. At ito ay hindi makakapigil sa pagdaloy ng